Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Bibian Karaig. Sabi niya, thanks Sir EJ and Dres, it hurt talaga sa ginawa sa The Alibay. Sobrang naiyak po ako pero watch ko pa rin 8:45 PM anuman ang sabihin nyo, walang respeto saka sobrang ganda pa naman kung bakit ganon. Yung mga bashers, hindi pa rin tayo tumitigil sa Kim Pao. Hakot Money Awards pa yan. Kim, tanggapin mo na yung offer sa ibang bansa, worldwide actress na yan, lalo kang ibe-bless ni Lord. Tama po kayo dyan, Ginang Vivian Karaig, no? Sobra talaga tayong nasaktan, na-disappoint sa ginawa pong paglilipat sa slot ng The Alibay. 'Di ba? Meron talagang naiyak mga kakimpaw. Hindi lang po si Ginang Vivian Karaig. Ang dami ko pong nababasang reklamo sa social media na nasaktan, umiyak nga po sila. May ibang tumaas pa nga po yung BP, yung blood pressure, mga kakimpaw. Dahil dito sa The Alibay na mapapanood nga po ng 8:45 PM simula April 6. Pero since nagpaliwanag na naman po si Kim Chu sa kanyang social media account, naglabas po siya ng tatlong statement. Di natin sure kung si Paolo or Kim po ba yung nag-type doon or kung silang dalawa mga kakimpaw. Kasi ang laki po talaga ng different mga kakimpaw, no? Yung type, yung bibigay po ng statement, no? Parang Paulong-Paulo talaga, direct to the point. Hindi katulad ng mismo si Kim Chu ang nag-type doon. Parang may mga kakikayan. Pero doon sa inilabas na statement nung nakaraan, parang direct to the point talaga siya mga kakimpaw. Kaya pwedeng si Kim and Paulo yung nag-join para po pag-isahin na lamang yung statement nang sa ganun ay maibsan yung ating pagka-disappoint sa desisyon po ng management. Kaya kahit anong mangyari, support pa rin tayo sa 8:45 PM, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Vivian Karai. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good PM Dres TV na ko, di kami manonood dito sa BVS. Di kaya sa inyo lang yung series na yan. Sana di ito kikita at plop kahit andyan pa si GRB Vela Barbie. Kumita ba yung series na pinagbibidahan ulit ni Gerald A? Sana i-plop ito para ma-feel nila yung hurt na binigay. Sana tinapos mo na lang ang The Alibay. Anyway, how many episodes lang naman? TY for your update, Grace. God bless us all. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag, no? Sana pinatapos mo na nila ang The Alibay kasi ilang episodes lang naman din yan. Malapit na rin namang matapos pero hindi na po sila nakapag-antay. Talagang pinalitan na po nila ang The Alibay sa first lot. Siguro dahil nabababaan po sila sa ratings. Parang wala na akong update sa ratings ng The Alibay pero feeling ko mababa nga mga kakimpaw. Pero pagdating naman sa mga advertisement, paldong-paldo dahil umaabot pa rin po ng hundreds. Well, desisyon ng management yan, wala tayong magagawa kundi panoorin pa rin po sa 8:45 PM ang The Alibay. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So, eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga nating pag-usapan itong ginagawa po ng mga fans club para po i-promote ang bagong time slot ng The Alibay na which is 8:45 PM. Alam nyo, dito ako na-touch mga kakimpo kasi nakita ko yung truck talaga. Nilagyan po nila yun ng mga tarpaulin or banner ng The Alibay tapos nakalagay doon yung time slot na 8:45 PM. Ganyan po nila kamahal at sinusuportahan na si Kim and Paolo, and syempre ang series
na di-alibay para po ipaalam sa buong bayan, sa buong baryo na 8:45 na ha. 8:45 na ang di-alibay. Sabi nga po nila dito, grabe Kim Pao fans talaga kumikilos pagdating sa promotion ng di-alibay. Ang swerte ng management sa Kim Pao couple. Sana bigyan din sila ng so much respect and pahahalagahan din sila. Ang sipag nyo, pero 8:55 PM ako nagbubukas ng TV. So nakita nyo naman yan mga kakimpaw, di ba? Talagang merong pagkakaisa pagdating sa pagpo-promote, pagdating po sa suporta kay Kim and kay Paolo Avellino na mga project, and sana man lang 'di ba sinalang-alang po ng management yung ginagawa ng mga fans club na pagsuporta kay Kim and Paolo. Wag sana yung ura-urada, 'di ba, ililipat. Tapos until now wala po silang statement ukol dito. At alam niyo mga kakimpaw, nagkakagulo ngayon sa mundo ng social media, lalo na po sa X, ganun din po sa Facebook. Maging si Rod Magaro po napapost na din. Then si Sir EJ nagpost na din po, 'di ba, na parang na-off daw siya. So damay-damay na po mga kakimpaw ang kaguluhan dito po sa X dahil sa time slot ng Di Alibay. So sana man lang 'di ba pinatapos po yung Di Alibay, di sana hindi po mangyayari itong kaguluhang ito. Dahil nga sa isyong yan mga kakimpaw, gagayahin na lamang daw po ng ibang mga fans si Chinita Princess na magsa-signing off this Holy Week. Kasi alam naman natin every Holy Week talaga si Kim Chu signing off siya sa social media. Kung baga sarili niya muna yung inaasikaso niya, 'di ba? Nag-iisip-isip siya, kumakalma, humihinga, syempre. Sabi nga po dito ng Kim Pao Couple Forever, gagayahin ko si Kimi kapag start na ng Holy Week. Mag-detox muna sa social media. As in signing off and focus muna kay Papa God. Pag-pray ko na din mga bashers ng Kim Pao, tapusin nyo na pag-run pero pakita na lang natin mas exciting ang Di Alibay kasi nag-umpisa mga exciting na eksena. So since malapit na nga po ang Holy Week mga kakimpaw, alam na po natin ang mangyayari. Tahimik na naman ito si Chinita Princess at magsa-signing off muna siya, magde-detox muna siya sa social media nang sa ganun makapag-focus po siya sa Diyos na lumikha. And ganoon din si Paolo Avellino nang sa ganun ay iwas stress, iwas na rin po sa mga katoksikang nababasa sa mundo ng social media. So araw po ng Pangilin, kaya expect na natin na tahimik din si Chinita at si Paolo during Holy Week para po mag-detox sa social media. And hopefully tayo din mga kakimpaw, okay? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta.